Pinahanda ko na eh. Pakalimi-limi nga natin. Direk, iparinig mo lang muna yung binanggit ni BP Inday Sara. Sige nga. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ayun. Oh. Yung sinabi niya, huwag kang mag-alala, ma'am. Ewan kung sino yung kausap niya. Paano po ito online press con kung parang natanong siya ng isang reporter doon sa online Kaya sinagot niya, huwag kang mag-alala, ma'am. Kasi nga, ang pinanggalingan nito may threat sa buhay niya. Unang-una, tinanggal yung kanyang mga gwardiya, tama? So, ayaw kong debatihin yun. Ayaw kong puntahan yun. Opo. Sinabi niya may threat sa buhay niya. Ngayon, may nagtanong sa kanya, huwag kang mag-alala, ma'am. Sabi niya, dinig na dinig ko. Opo. Para sa ganon, ay mawala yung threat na yon o kaya makounter ang threat na yon. Sinabi niya, nag-hire na rin ako. Pag ako'y napatay. Pag ako'y napatay. Opo. Meron ba siya sinabi, diretso ba siya papatayin ko kayong lahat? Iba yun eh. Iba yung pag ako napatay. Pero yung threat na merong laman. Merong laman at buto. Opo. Diyan, tandaan mo to. May laman at buto, opo. Walang kondisyon ito, papatayin kita. Okay, opo. Diretsa yan. Diretso yun eh. Kaya sinasabi ko, emotional outburst ito eh. Isa nangyayaring struggle, sa nangyayaring, baka naman sabihin, kinakampihan ko na, ina-analyze natin din. Anong pinanggalingan ito? Anong pinanggalingan? Lahat na ng puwersa, lahat na ng kanyon ng House of Representatives nakatutok sa kanya, samantalang yung 349 na binigyan ng audit observation memo ng COA, tatawa-tawa lang. Nakaligtas sila. Bakit ganun? Pagkatas may threat sa buhay niya. Itong mga tao niya na araw-araw inuusig ng good government. Ito siguro talaga sumobra na eh. Opo. Nakakulong. Yung Yusek Lopez. Yung Yusek Lopez. Opo. Akalain mo nagpasinag lang sila ng mga video. Bigla na lang in-extend ng another 5 days ang pagkakakulong. Ano nangyari? Iniiba daw yung tagpo tsaka hindi na naman daw Sinong nag-iba ng tagpo? Pinayagan ba yun na matanong man lang kung may kaugnayan siya sa mga pinalitaw ng mga video? May nakapagsalita ba sa kanya? Meron siyang abogado na magsalita para sa kanya para depensa ng sarili? Wala. Bigla na lang nag-motion, walang objection, in-approve yun. Kasi hindi ako pwedeng mag-object eh. Kasi daw hindi ako member eh. Hindi ka member yung committee. Kapag hindi ako member, hindi ako pwedeng mag-object. Ganun ang nila eh. Ayun. Anong klaseng proseso nangyayari?